ng evangelism explosion ay makita na bawat Kristiyano maging bahagi ng buhay natin ang pag-ibanghelyo. Okay, para mas makilala niyo si Pastor Ray, let me share about my family background. Kanina na-share ko yung aking uncle, pero yung pamilya ko, hindi. Ako po ay galing sa isang maliit na pamilya. Siyam lang po kami napakaliit. Okay. At yun ho ay lahat buhay. At ang maganda ho, lahat may buhay na walang hanggan. Diba? Ang sarap ng gano'n, ano? Yung aking tatay po ay 88 years old na ngayon. Yung nanay ko ay 79. Yeah. So medyo malaki yung age gap nila, no? And good thing about my parents, second year ng pag-implement ko nitong EE, several years back, ang aking parents ay isa sa mga tinuruan ko. Okay? Kasi doon sa first batch, hindi sila kasali. Tapos yung first batch, pinipersecute ng parents ko. Eh, Kristiyano po sila ha, pero sinasabi nila, ba't kailangan i-memorize pa? Mga sinishare, may memorize nyo pa. Paano gagalaw yung banal na spirit? Natusumo yung mga estudyante ko. Pastor, yung daddy nyo, tinutulig sa kami. Sabi ko, huwag kayo mag-alala, pinapanalangin ko yan next batch. Pa-enrollin natin. Agree ba kayo na mahirap turuan ng magulang? Yes. Mahirap na? Mahirap. Pero buti na lang yung Mahirap ba? parents ko. Mahirap daw. Mahirap daw, sabi na nga. Oh, pero hindi imposible. Mahirap, pero hindi imposible. So that's my challenge. And so my parents attended the training. Weekly, nandyan sila. Aba, ito ang maganda. Nung matapos sila, ay natigil yung nakumbinsi, lalo na yung tatay ko, hindi na siya nang pe-persecute. Hanggang ngayon, at the age of 88, yung tatay ko. It's a lifestyle for him. Pupunta ng palengke, dun sa palengke, manangaral ng ebanghelyo. Bago umuwi, dadaan dun sa park. Kaya medyo tinatanghali. Kasi nag-share ng gospel bago umuwi ng bahay. Bago magluto. O bago magluto. Yeah, exactly. Yung nanay ko, weak ang lungs, laging sa ospital. Kailan lang, itong early this year, na ospital yung nanay ko, we spent mga 130,000. Kasi yung lungs niya talagang himala na lang eh. Mula bata kami. Tapos, nung paglabas siya ng hospital, sabi ng nanay ko, anak, alam mo, may dalawang attending physician na share ako ng gospel. Tumanggap sa kami. 4 na nurses na nag-rotation na naka-assign sa amin. Lahat sila tumanggap ng regalo ng buhay. Wow. Pinagalitan ko po yung nanay ko. Kasi sabi ko, gusto niya lang pala mag-share ng gospel, nagpa-confide pa kayo. Nagbayad pa kami ng 130,000. Of course, I'm just joking, no? The truth is, I'm happy that in that condition, yung nanay ko able to still concentrate, listening to the Spirit and share the gospel. So yung mga kapatid ko, 5 of my siblings nasa France, nandun sila sa Paris, and they are serving the Lord in that area. Yung isa kong kapatid, pastor din, nandun sa Marinduque. And then, I have a family, we have 3 lovely daughters. Yan. Lahat sila trained sa evangelism explosion. My wife. Yung mga in-laws ko, lahat sila trained sa evangelism explosion. Kaya, part ng aming conversation palagi kung paano may tao sa bahagyan ng ibang. Gusto niyo mo ganun ba yung usapan sa bahay? Di ba sarap, ano? So, ibig sabihin nun, pwede siyang lifestyle. So, itong training na ginagawa natin, hindi ito yung pag natapos, sasabihin niyo, ay, salamat sa nakaraos na sa linggo. Ayan. Tapos, itatabi nyo na yung materials. Hindi po. Dapat ito yung maging bahagi ng buhay. Tandaan, ang dami pang miyembro ng church natin na dapat at kailangan nila tayo. Amen. Okay? Sige po. So, in the New Testament,